Magandang araw sa inyo mga giliw kong tagapakinig. Panibagong kwento at panibagong aral ang inyong muling matutunghayan mula sa isang natatanging kwento ng buhay. Ako ang inyong tagapagsalaysay, si Clark. At ito ang ating kwento. Ako si Madel. Maaga kaming naulila sa mga magulang ng nakababata kong kapatid na si Mabel. Magkasunod na pumanaw ang mga magulang namin dahil sa sakit. Kinupkup naman kami ni Tita Conching, kapatid ng namayapa naming ina. Kinailangan ding ibenta ang aming bahay at lupa para daw sa aming pag-aaral. Pero sa halip na pagiging estudyante ang aming hinaharap, ginawa kaming alila ng buong pamilya. Kalbaryo ang dinanas naming magkapatid na kahit pagkain ay kinailangan naming maghintay sa kung ano ang matitira. Sitwasyon yon na naglagay kay Mabel sa kalunos-lunos na kalagayan. Sa murang edad, kinailangan niyang magpabalik-balik sa ospital matapos magkasakit sa baga. Naging matigas ang puso ni Tita Conching para tustusan ang gamot ni Mabel. Sitwasyon na naghatid sa akin sa klase ng buhay na kailanman ay hindi ko pinangarap. Kapalit ng gamot ni Mabel ang pambubugaw niya sa akin. Labag man sa aking kalooban, wala kong magawa dahil nagbanta si Tita Conching at ang kanyang asawa na kung hindi ako sumunod sa gusto nila, ay si Mabel naman ang mapapahamak. Takot ang namahay sa aking puso. Mahal na mahal ko ang aking kapatid. Siya na lang ang nag-iisa kong pamilya kaya nakahanda akong gawin ang lahat, wag lang siyang malagay sa kapahamakan. Bisperas ng Pasko, masaya silang nagdiriwang. Maraming pagkain ang nakahanda mula sa perang pinagpaguran ko. Pero ni kapiraso, hindi kami nakatikim. Nasa gitna sila ng salo-salo nang isugod ko sa ospital si Mabel matapos mahirapang huminga. Wala ni isa sa kanila ang naawa at tumulong na ihatid kami. Lumabas kami ng bahay na tila hangin kaming hindi nakita. Akay-akay ko si Mabel hanggang makarating kami sa sakayan. Nagpalinga-linga muna ako upang masigurong walang nakasunod sa amin. Manghang napatingin sa akin si Mabel nang unti-unti kong ilabas ang ilang salapi na aking naipon. Palihim akong humihingi ng pera sa mga lalaking nagpapasasa sa aking katawan. Walang tigil sa pagtulo ang mga luha ko habang tinatahak namin ang paggamutan, lalo na makaharap ko ang doktor. Himala na lamang umano ang magpapagaling sa aking kapatid. Napaluhod ako sa sobrang hinagpis. Sa harap ng natutulog kong kapatid, taimtim akong nanalangin. Dasal na kakaiba sa lahat dahil mula sa puso kong puno ng pait at galit. Nawalan ako ng pananalig sa kanya dahil sa hindi pantay na pagtingin niya sa lahat. May Diyos nga ba? Kung ilang libong ulit na yata akong tumawag sa kanya at humiling, pero bakit parang hindi niya ako naririnig? Napapikit ako ng mariin saka nanalangin. Kung meron nga lang tutupad sa hiling ko, sana nga meron. Kahit na mula sa demonyo pa ito. Bigla kong napamulat sa malamig na hanging dumampi sa aking pisngi. Pero mas nanlaki ang aking mata nang malingunan ang nilalang na hindi ko alam kung saan nagmula. Walang mukha. Tanging anino na kumikilos gaya ng tao. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Ako si Lucio. Narinig kong humiling ka, kaya naparito ako. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Sunod-sunod na lunok habang napapailing. Oo, humiling ako. Pero nahinto ako sa pagsasalita nang maalala ang lahat. Dala ng galit kaya nasabi ko yun. Anong sinasabi mo? Pilit kong pinaniniwala siyang wala kong alam. Ano ang iyong kahilingan? Pansin ko ang paggalaw ni Mabel. Umaalo na naman ang dibdib niya, tanda ng paghihirap. Napakuyom ako ng kamao. Kailangan mabuhay si Mabel. Kailangan pa niyang maranasan ang maging masaya kasama ako. Ngayon pa ba ako aatras? Kahit ano? Tutuparin ko anuman ang iyong nais sa isang kondisyon. Kung ito na lang ang tanging paraan, hihiling ako. Ano ang kapalit nito? Kaluluwa. Kaluluwa ko? Hindi magiging masaya si Mabel kung akong kapalit nito. Kung hindi mo kayang ibigay ang iyong kaluluwa,
Alayan mo ko ng taong iyong kinamumuhian. Gumuhit ang ngiti sa aking labi. Isang hiling, isang kaluluwa. Ulit niya. Tuluyan ako nilamon ng galit kaya nabuo ang pasyang magpapabago ng buhay namin ni Mabel. Handa na akong humiling. Marami akong gusto mawala na tao. Ang mga gusto kong gantihan. Basta ibibigay mo ang lahat ng hihilingin ko. Paniniyak ko. Nakangisi siyang tumango sa akin matapos marinig ang una kong hiling. Kaninong kaluluwa ang kapalit ng paggaling ng iyong kapatid? Kay Tita Conching. Walang gatulkong sagot. Wala namang mawawala sa akin kung kaluluwa ng sarili kong tiyahin ang magiging kapalit. Hindi siya naging mabuti sa amin. Hanggang sa sunod mong hiling. Nawalang parang bula ang nilalang nang biglang bumangon si Mabel na tila hindi nagkasakit. Agad akong tumawag ng doktor. Gulat din ang unang rumihistro sa kanila nang matiyak na magaling na si Mabel. Itinuring nilang himala ang nangyari. Wala kaming pagsidlan ng tuwa habang pauwi ng bahay. Kung gaano kami kasabik ni Mabel na makauwi, masamang balita naman ang sumalubong sa amin. Wala na si Tita Conching, ayon sa panganay niyang anak. Inatake umano sa puso kagabi na ipinagtaka ng lahat dahil wala naman daw sakit sa puso. Pasimple akong napangiti sa nalaman namin. Bagay na agad napansin ng anak ni Tita Conching, si Oscar, na ikinagalit nito ng husto. Sa halip daw na malungkot kami, ay mukhang tuwang-tuwa para ako sa nangyari sa kanilang ina. Ipinagtabuyan at kinaladkad niya kami palabas ng bahay. Hindi na rin ako kumontra dahil kalayaan ang ibig sabihin niyon sa akin. Sa ilalim ng footbridge kami nagpasyang magpalipas ng gabi. Habang mahimbing na natutulog si Mabel, pumikit akong muli upang humiling sa ikalawang pagkakataon. Pera. Limpak-limpak na pera ang ninais ko. Ito naman talaga ang ugat ng lahat. Masasagot nito ang anumang paghihirap namin. Sa isang kislap, natagpuan namin ang sariling nakahiga sa malaking kama. Nasa loob kami ng maganda at malaking silid. Mahimbing na natutulog si Mabel. Naagaw ng aking pansin ang mga gamit sa sahig. Napabalikwas ako ng bangon nang maaninag ko ang ilang bag. Nakabukas sa mga iyon kaya maliwanag pa sa sikat ng araw na pera ang laman nito. Oscar. Isip ko, si Oscar ang kapalit ng hiling na ito. Dali-dali kong itinago sa ilalim ng kama ang bag ng mga pera saka ginising si Mabel. Gaya ng inaasahan, bakas ang pagkagulat sa mukha ni Mabel. Ate, nasan tayo? Inayos ko ang walang suklay niyang buhok. Sa ngayon, wag mo nang isipin kung paano. Ang mahalaga, tapos na ang paghihirap natin. Mula ngayon, lahat ng gusto mo, bibilhin ko. Hindi ko na ipinaliwanag pa sa kanya. Simula pa lang, alam kong mali na ang lahat. Wala na ring saysay kung gagawa pa ako ng panibagong kasinungalingan. Simula noon ay naging maaluan na ang buhay namin ni Mabel. Nakapag-aral siya sa eksklusibong paaralan. Akala ko wala na akong hihingin pa. Pero nagbago ang lahat nang muntikan na akong mabangga. Abala ko sa cellphone nang hindi ko namalayan ang paparating na sasakyan. Sinagip ako ng isang lalaki, si Luis. Na-inlove ako sa kanya sa unang pagkikita. Paghangang hanggang tingin lang dahil may kasama itong babae na masama ang tingin sa akin. Selos ang nais ipahiwatig ng mga titig na yon. Nasundan pa ang aming pagkikita ni Luis hanggang maging nobyo ko siya. Hindi aksidente ang lahat. Dahil hiniling ko yon kay Lucio. Kapalit ang driver ng sasakyang muntik nang makabangga sa akin. Masaya na sana ang lahat nang maaktuhan ko si Luis na may kahalikan. Namahay ang selos at galit sa aking puso. Nasaktan ko ang babaeng kasama niya. Sa halip na humingi ng tawad si Luis, kinampihan pa niya ang kahalikan dahil sa tinamong sugat mula sa akin. Nagdilim ang aking paningin. Kuyom ang mga kamaong tinalikuran at iniwan sila. Pagdating sa bahay, kaagad ako nagtungo sa ikalawang palapag. Isang silid na ipinasadya ko kay Lucio. Nanginginig ako sa galit habang umuusal ng hiling kay Lucio. Lucio! Demonyong Lucio! Ngayon din, ibigay ang aking hiling! Parusahan ang manlolokong si Luis kapalit ang buhay ng babaeng ipinagpalit niya sa akin! Pasigaw kong sambit. Hindi ko alintana ang mga taong maaaring nasa paligid ko. Ate! Mabel?
Tila nawalan ako ng kulay nang mapaharap kay Mabel. Umiiyak siyang nakatitig sa akin. Tama bang narinig ko? Sa demonyo ka nakikipagkasundo kapalit ang mga hiling mo? Mabel, ang lahat ba ng ito'y mula sa demonyo? Napaawang lang ang aking mga labi pero walang salitang lumabas doon. Hindi ko inaasahang makikita at maririnig ni Mabel ang lahat. Magpapaliwanag. Huwag kang lalapit sa akin. Hindi ikaw ang kapatid ko. Hindi ikaw si Ate Mabel. Demonyo ka! Demonyo ka! Mabilis ko siyang nilapitan pero mabilis din siyang umatras palayo sa akin. Mabel! Sigaw ko nang makita ko siyang nahulog sa hagdan. Nanlalabo ang aking paningin habang nilalapitan si Mabel at dinala sa ospital. Dead on arrival si Mabel. Para akong kandilang nauupos sa nangyari. Lahat ng meron ako'y nawalan ng saysay. Si Mabel ang dahilan ng lahat ng ito. Para sa kanya ang lahat ng hiniling ko. Lucio! Sigaw ko nang marinig ang kanyang halakhak. Nagpalinga-linga ako. Walang tao o anino sa aking paligid. Tanging walang buhay na si Mabel ang nasa harapan ko. Ibalik mo ang kapatid ko! Punong-puno ako ng pagsisisi. Kaya mo bang ibigay ang buhay mo kapalit ng iyong hiling? Buhay ko? Anong saysay ng pagbabalik ni Mabel kung wala na ako? Tuso ka! Wala kang pagpipilian. Nagtatakbo ko sa kapilya ng ospital. Lumakad akong paluhod papasok, kasunod ang panalangin. Panginoon, patawad. Patawad kung tinalikuran kita. Nawalan ako ng tiwala sa iyo. Nabulag ako sa galit kaya nagawa kong hilingin ang imposible. Patawad kung naisip kong walang Diyos. Wala ka. Bigyan mo po ako ng ikalawang pagkakataon na maitama ang lahat. Iligtas mo po ako. Kami ng kapatid ko sa demonyo. Parang awa mo na po, Diyos ko. Iligtas mo po kami. Sigaw na batid kong mula kay Lucio. Nanindig ang mga balahibo ko sa malakas na ihip ng hangin. Napapahilig ako na tila hinihila ko palabas. Pumikit akong lalo at nagdasal ng Ama namin. Ilang beses. Paulit-ulit hanggang unti-unti ko maramdaman ang pagkalma ng hangin. Iha, Madel. Luhaang napamulat ako at nasilayan ng doktor ni Mabel noong unang beses siyang naospital. Dok? Ibig sabihin, nagbalik ang lahat sa normal. Napatitig ako sa altar at napapikit muli upang manalangin. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Alam ko kung gaano mo kanais madugtungan ang buhay ng iyong kapatid. Bilang doktor, ganun din ang gusto namin. Paliwanag niya. Napayuko ako at lalong naluha nang maintindihan ang nais niyang ipahiwatig. Nauunawaan ko, Dok. Kung ganon, halika na. Kanina pa siya gising. Sulitin mo ang ilang sandaling kasama siya. Pabaunan mo siya ng ngiti sa labi. Tumangu-tango ako habang kinokontrol ang sariling huwag umiyak. Walang imik kong pinuntahan si Mabel. Nakaupo siya. Bakas ang pagod niya sa mga mata. Ate, ang tagal mo naman. Nagugutom na ako. Ha? Sandali lang at kukuha si ate ng pagkain. Wag na ate. Sabi ni Doc, nag-order daw siya ng pagkain natin. Kaya wag ka nang umalis. Dito ka lang sa tabi ko. Ha? Oo ba? Kagad akong tumabi sa kanya. Isinandal naman niya ang kanyang ulo sa aking balikat. Ilang beses akong napapikit. Mariin. Pero hindi ko pa rin nakontrol ang luhang tuluyang dumaloy sa aking pisngi. Napasinghot ako. Huwag ka nang umiyak ate. Sabi ni God sa panaginip ko, bibigyan daw niya ako ng ilang buwan. Panaginip lang yan. Anong buwan ang sinasabi mo? Narinig ko kayo ni Doc. Huwag ka nang malungkot ate. Ako ang magiging guardian angel mo. Lalong nanikip ang dibdib ko sa narinig. Ngayon ko pa ba pipigilan ang lahat kung si Mabel mismo tanggap na niya kung hanggang saan lang siya? Mabilis na lumipas ang araw. Naging mabait sa amin ang doktor. Hinayaan niya si Mabel na manatili sa ospital at sinagot ang gastusin kapalit ng paninilbihan ko sa kanyang klinik. Nakangiti si Mabel sa kanyang huling sandali. Hindi ako umiyak sa harapan niya.
pinabaunan ko rin siya ng ngiti. Maraming aral akong natutunan sa buhay. Matutong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Huwag magpalamon sa galit at maghangad ng paghihiganti. Sa bawat pagsubok na dumarating, tanging sa Diyos lamang tayo lumapit at magtiwalang hindi niya tayo pababayaan. Ang kwentong ito ay mula sa malawak na imahinasyon ng may akda, si Clarissa Varela. Anumang pagkakahalintulad sa pangalan ng tao, lugar o pangyayari ay di sinasadya. Naway manatiling aral sa lahat na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.